Good evening to each and everyone. I am Maha Alangadi Haji Ibrahim, and today I'm going to present my final output in exercise 4, which is convert your portfolio in Notes 3. Okay, first of all, I'm going to discuss the project structure of our activity, which so okay, as you can see, we have I added the asset. Dito natin ilagay yung asset natin. Dito ko nilagay yung style CSS natin, yung global style CSS. Tapos yung mga image na kailangan sa. Tapos sa public naman, same lang sila na about sa mga asset, mga picture. Pero dito ko nilagay yung PDF kasi na need natin siya ilagay sa public para ma-access ng user pag sa web na. Kasi nung nilagay ko yung PDF ko sa asset ko, kala ko same lang sila sa HTML, CSS, and JavaScript, pero hindi pala, need pala ilagay sa public. Pag sa asset, hindi madadownload ng user or gumagamit ng web kasi hindi siya available sa online. So next, I have components here. Sa components, dito nakalagay yung footer ko. Ito yung footer. Sa header ng aking Then as you can see, may mga style ako dito kahit na nilagay, may global styles naman ako dito. Actually, for me, based sa mga observe ko, need natin lagyan ng style dito, pero yung ilalagay natin dito yung specific na nakalagay na given dito sa header. Kasi kung ilalagay mo lahat yung sa style or global, na maaring masira yung layout or yung design ng website or portfolio mo. As you can see, tsaka kailangan ko nito kay nung una nawala yung ganito ko, iba yung ginalabasan nung itong style ko dito kahit na mayroong global CSS naman, kaya naglagay ako dito. So same main content as sa header, nandun yung profile with sa run natin para malaman natin kung saan ba so okay, sa dito yung header ko. Sa header ko, doon nakalagay yung profile picture, yung name, tsaka profession, tas yung socials dito. Bale, ito yung header ko. Itong picture, name, tsaka student intern, tsaka itong social links. Sila yung header ko. Sa main content naman, dito nakalagay yung main content. Dito nakalagay yung body ng ating portfolio, which is yung projects, skills. Ito, simula dito hanggang sa dito. So kasi filter content dito, project, ito yung filter button natin. As you can see, i-import ko yung project galing sa projected view kasi kailangan natin ito same sa ating skills. Tsaka as you can see, mayroon akong dito unwanted life cycle hook. Dito kasi dito nakokol lang yung mounted pag kinakailangan lang siya. For example, dito sa cons tab, dito natin yung para dito siya sa button. If i-click ko yung project, lalabas itong mga project cards. Pero pag i-click ko yung skills, dapat yung skills din yung mailalabas sa as you can see, ito yung condition
we have sa filter tab active. Dito makikita natin na at first pag ano mo yung first na ano, di ba, ito yung makikita na first kasi in default yung filter tab active natin nakalagay siya sa project, same sa section natin yung content na nakalagay sa project. Pero pag i-click natin yung skills based sa ating condition, mag-change yung i-remove itong filter active, tas malalagay siya dito sa skills content. Ayan. Okay. Tapos, dito naman yung sa theme, dark theme. Actually, ito yung isa sa reason ba't hindi ako nakapass kanina. Okay? Dito ko natagalan sa theme button. Kasi kala ko, itong unmounted sa update view ko siya ilalagay. Pero, hindi pala. Sa main content, which is reasonable naman kasi yung on-mounted, kailangan natin siya sa filter content kasi dito gagana kung hindi natin dito nilagay. Same sa theme button. Sa theme button naman, simple lang siya. I-click lang nito, ting, tapos i-click lang, ting. Yung mas gusto yung dark mode. Dito ko nilagay yung mga some necessary na styles na ginamit ko dito. So, sa profile section, kabaliktad. Sa profile section naman, namang ano dito, ito lang yung keme-keme, yung third CS student compile task, ongoing project, saka yung download CV, dito din nakalagay, saka yung mga links para sa contact me. Okay, next na component natin is sa project view. Actually, ang kagandahan dito, bakit ko separate yung each dapat na may header, ganito, ganyan, para actually yun ang isa sa way na nadalian ako kasi first na ginawa ko kasi wala akong header tsaka footer. Bali, yung sa header ko nilagay ko na sa profile section para isahan na yung sa profile since about or sa personal info. Tapos yung tsaka isang project sa call skills, bale tatlo lang yung ko para sa component, pero parang ang pangit tingnan tsaka parang pangit yung structure niya when it comes pag natin sa layout tsaka pages. Ang hirap siya i-debug kasi ang daming mali. Kaya ginawa ko na lang, ginawan ko ng footer and header tsaka main content, nilagay ko ng isa pang component, which is it helps me a lot since naging mas structure siya kahit na mas dumami yung file, pero mas madali siya i-manage. Hindi tulad kaya gusto ko kasi as much as possible maliit lang yung mga files para hindi ako malito, pero mas nakakalito pala kahit na madami yung picture yung file, for at least mas mas manageable siya. So, CKSM lang dito ko din nilagay yung mga project cards, mga styles para lang sa project. And also, napansin ko din sa style scope, pa siya nakasup kasi na yung scope lang niya sa project, yung scope lang niya yung mga project cards, kaya long dun din mo siya ilalagay. Pero pag na-try ko na nilagay ko dito yung skills, namali yung skills ko dito, parang yung content ko dito napunta dito. I don't know why. Kaya sa skills man, okay, same din. Ayun, ito yung skills title lang yung nilagay ko dito kasi okay. So next sa layout. Sa layout naman, dito ako nahihirapan so much kasi it took me an hours para sumasolve ito. Yung kasi yung nalalabas na error dito ba yun? Ito ba? Dito hindi dito siya ang hirap
ang tagal ko na, bakit pa ganito yung output? Ang hirap naman na it took me an hours para ma-solve ito, pero yun lang pala, need pala dapat na ito lang yung ilagay. Tapos ang napansin ko din na yung sa layout dito na dapat ilagay lang dito yung header tsaka footer, tapos yung sa pages doon na yung mga main content nyo ilagay. Tapos namali din ako kasi nung una natin nakita ito na double yung profile section ko, tsaka yung kanina pa nga naging 3 yan, tsaka na double yung mga project cards. Ang reason, dapat alam mo kung saan mo ilalagay yung mga components. For example, itong header na ako kasi nalagay ko din siya sa pages, which is kaya na double siya, pero sa pages dapat nalagay lang natin dito yung main content ng ating main content ng ating project. Okay, sa dito okay, kasi gimana na ito ng define page meta para ma-identify or para sinasabi nito para yung layout na gagamitin in this page is yung default layout. Basta sa public, tulad ng nasabi ko kanina. Then yun lang siguro, yun lang. And so much, ang daming error na na-encounter ko dito, pero throughout the process, I think na blessing in disguise siya, kasi alam ko na kung saan ginagamit yung tulad nito. Dapat alam mo sa page saka sa layouts kung saan yung mga contents na dapat nilagay. Kaya tulad nung kanina na nilagay ko dito yung lahat ko dito nilagay, tsaka yung profile section, yung project skills, which is dapat hindi. Tapos dito nilagay ko din ulit, kaya dumami siya na double ito, mga na double yung mga and so far yun lang may discuss dito. Yun lang. So I think that's all. Thank you.